Sa isang flight mula Los Angeles patungong New York, ang first-class cabin ay puno ng mga mararangya at maimpluwensyang pasahero. Si Mark Reynolds, isang tanyag na bilyonaryo sa mundo ng teknolohiya, ay tahimik na nakaupo, sinusubukang patahanin ang kanyang 3 buwang gulang na anak. Ngunit ang walang tigil na pag-iyak ng sanggol ay patuloy na umaalingaw-ngaw, lumilikha ng tensyonadong kapaligiran sa loob ng kabin. Ang mga pasaherong nakapaligid ay nagsimulang magpalitan ng mga tingin ng pagkainis, hindi maitago ang kanilang pagkadismaya. Kahit na si Mark ang tipo ng tao na perpektong nakokontrol ang lahat sa kanyang trabaho, sa sandaling ito, siya ay lubos na walang magawa. Ang mga estratehiyang alam niya sa paglutas ng mga problema sa negosyo ay hindi mailalapat dito. Sinubukan na ni Mark ang lahat, pinadede ang sanggol, binalot ito sa isang maligamgam na kumot at nagpatugtog pa ng mahinang musika, ngunit patuloy pa rin sa pag-iyak ang bata. Ang tensyon ay kumalat sa buong first class at nagsimula niyang maramdaman ang mga mapanghusgang tingin mula sa mga kapwa pasahero. Ang ilan ay hindi na napigilan ang kanilang pagkainis. Sila ay nagbubulungan at tinitingnan si Mark ng may sama ng loob. Isang matandang lalaki sa unahang hilera ang malakas na bumuntong hininga. Alam ni Mark na hindi lang siya nahaharap sa kawalan ng kakayahan bilang isang ama, kundi kailangan din niyang tiisin ang panggigipit mula sa mga taong dati ay humahanga sa kanya sa mga boardroom. Sa sandaling ito, napagtanto ni Mark ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanyang papel sa trabaho at sa personal na buhay. Ang isang desisyon sa boardroom ay maaaring magbago ng mundo, ngunit ngayon, ang tanging magagawa niya ay subukang patahanin ang kanyang anak. Ang flight na dati ay isang komportable at nakaka-relax na karanasan para sa kanya ay naging isang bangungot. Wala siyang maisip kundi ang pagkabigo sa sarili dahil ang tanging nais niya ngayon ay kapayapaan para sa kanyang anak. Habang nananatiling mabigat ang lahat, isang binatang nakaupo sa economy class ang nakaramdam ng kaguluhan. Siya si Mateo, isang 16 na taong gulang na henyo sa matematika mula sa Pilipinas na papuntang New York para lumahok sa isang pambansang kompetisyon sa math. Si Mateo ay isang self-taught na estudyante mula sa isang mahirap na pamilya sa Tondo. Ang iyak ng sanggol ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing kailangan niyang magpuyat para alagaan ang kanyang bunsong kapatid na madalas umiyak sa gabi. Ito ay isang masakit na alaala na hindi malilimutan ni Mateo. At ngayon, ang iyak ng sanggol ay malinaw na nagbalik sa mga alaalang iyon. Naramdaman ni Mateo na kaya niyang tulungan ang sanggol at sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Naranasan na niya ang mahahabang gabi ng pagpupuyat para sa kanyang kapatid. Noong mga panahong iyon, hindi kayang dalhin ng kanyang pamilya ang kapatid sa doktor kaya't kinailangan niyang humanap ng sariling paraan. Nag-aral si Mateo sa mga libro, humingi ng payo sa mga ina sa kanilang komunidad at natutunan ang mga tradisyonal na paraan ng pagpapatahan sa isang bata. Sa huli, natuklasan niya ang isang paraan na epektibong nagpakalma sa kapatid tuwing ito ay nagkakaroon ng matagal na pag-iyak. Ang pasensya na kanyang natutunan sa pag-aalaga ay naging bahagi na niya at ngayon, ito ay bumalik nang hindi tumitigil ang iyak ng sanggol sa eroplano. Alam ni Mateo na pamilyar sa kanya ang sitwasyong ito. Ang mga natutunan niya sa pag-aalaga sa kanyang kapatid ay maaaring makatulong ngayon, ngunit sa sandaling iyon, nag-alinlangan siya. Siya ay isang binatilyo mula sa isang pamilyang Pilipino na may simpleng pamumuhay, walang espesyal na katayuan o koneksyon sa first class. Ang mga pasahero sa paligid ay pawang makapangyarihan, nakadamit ng marangya at may pamumuhay na malayong malayo sa kanya. Tinanong niya ang kanyang sarili, makakatulong ba ako ng hindi minamaliit? Makakapasok ba ako sa isang cabin na puno ng mayayaman at makapangyarihang tao? Ang mga tanong na ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan kay Mateo. Ngunit pagkatapos, naalala niya ang mahihirap na panahon sa Tondo, kung saan ang kanyang pamilya ay nagsumikap para mabuhay at hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon sa isang madaling buhay. Naalala niya ang mga mapanuring tingin ng iba kapag ang kanyang pamilya ay kailangang manirahan sa isang mahirap na kapaligiran. Sa mga panahong iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang hadlangan ng kahirapan o ng mga mapanghusgang tingin ang kanyang paggawa ng mabuti.
At ngayon, nakatayo siya sa harap ng isang sanggol na nangangailangan ng tulong. Naramdaman ni Mateo na ito ang pagkakataon na gumawa ng tama at walang dahilan para siya ay umatras. Ang desisyon ay nabuo na. Tumayo si Mateo at lumabas sa kanyang upuan sa economy class. Habang naglalakad siya sa makipot na pasilyo, nagsimulang kumalat sa kanyang isipan ang kaba at kawalan ng katiyakan. Ang mga mausisang tingin mula sa mga pasahero sa first class ay nakatuon sa kanya. Tiningnan nila siya na parang isang estranghero, hindi bahagi ng kanilang mundo. Naramdaman ni Mateo ang agwat, ngunit hindi siya tumalikod. Nagpatuloy siya sa paglakad ng may determinasyon at tiwala. Alam niya na kailangan lang niyang gawin ang sa tingin niya ay tama, anuman ang sabihin ng iba. Nang makarating siya malapit kay Mark Reynolds, huminto si Mateo sandali at mahinang sinabi, "Maaari ko po bang tulungan ang sanggol?" Ang mga salitang iyon ay mahina ngunit puno ng determinasyon. Si Mark, ang mayaman at makapangyarihang ama, ay tumingala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sorpresa at pagdududa. Hindi niya kilala ang binatang ito at hindi niya maintindihan kung bakit gusto nitong tumulong. Ngunit ang desperasyon sa kanyang puso ay hindi nagpahintulot sa kanya na tumanggi. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, tumango si Mark na tila isang pag-amin sa pagkatalo. Dahan-dahang kinuha ni Mateo ang sanggol. Sanay siya sa pag-aalaga ng bata at hindi nakaramdam ng pagiging alanganin o kaba. Ang sanggol sa kanyang mga bisig ay maaaring isang estranghero, ngunit sa kanyang mga mata, ito ay isang bata lamang na nangangailangan ng kalinga. Sinimulan ni Mateo ang mga marahang kilos na ginagawa niya sa kanyang kapatid. Ang banayad na paghaplos, ang pagkarga sa sanggol sa isang komportableng posisyon at pagkatapos ay nagsimula siyang humimig ng isang simpleng oyayi, isang pamilyar na himig ng pagpapatulog. Ang mahinang himig mula sa kanya ay hindi lamang nagpakalma sa sanggol, kundi nagdulot din ng katahimikan sa buong kabin. Unti-unting humina ang iyak. Si Mark Reynolds, ang amang dati desperado, ay nakaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi siya makapaniwala na sa loob lamang ng ilang minuto, nagawa ng binatang ito ang bagay na nabigo siyang gawin sa loob ng ilang oras. Ang mga pasahero sa paligid ay nagsimulang mapansin ang pagbabago. Ang tensyon sa first class ay nawala at napalitan ito ng isang kakaibang kapayapaan. Hindi maalis ni Mark ang kanyang tingin kay Mateo. Nararamdaman ang pasasalamat na namumuo sa kanyang puso. Ang iyak ng sanggol ay ganap ng tumigil at isang malalim na katahimikan ang bumalot sa first class. Tahimik na nakatayo si Mark Reynolds, nanlalaki ang mga mata habang nakatingin kay Mateo na tila nakasaksi ng isang himala. Ang mga pasahero sa paligid ay nabigla rin at dahan-dahan ang kanilang mga tingin ng pagkainis ay napalitan ng pagkamangha at paghanga. Sa loob ng ilang oras, walang sinuman ang nakagawa ng nagawa ng binatang ito sa loob lamang ng ilang minuto. Ang lahat ng ito ay dahil sa pasensya, sa isang magiliw na pagkilos, at sa isang malalim na pag-unawa sa isang maliit na bata. Walang sinabi si Mateo. Tinitigan lamang niya ang sanggol na mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig. Naramdaman ni Mark ang isang pagbabago sa kanyang sarili. Lagi niyang iniisip na ang pera at kapangyarihan ay kayang lutasin ang lahat. Ngunit ngayon, sa harap niya, isang simpleng binatilyo, walang anumang espesyal na pagsasanay o kagamitan ang gumawa ng isang bagay na hindi magawa kahit ng mga eksperto sa pagpapatulog ng bata. Ang sanggol sa mga bisig ni Mateo ay payapang-payapa na, nakapikit ang mga mata sa pagkakatulog at ang tensyonadong kapaligiran ay naglaho. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang nagdulot ng pasasalamat kay Mark, kundi nag-udyok din sa kanya na suriin ang sarili. Tiningnan niya si Mateo, ang binatang Pilipino na may lumang backpack at isang libro ng matematika sa kamay. Habang ang ibang pasahero ay nanonood pa rin, nagsimulang maramdaman ni Mark ang isang bagay na mas malalim. Si Mateo ay hindi lamang may kakayahan sa pag-aalaga ng bata. Mayroon siyang pasensya at pag-unawa na higit pa sa mga taong itinuturing ni Mark na mahalaga. Napagtanto niya na si Mateo ay hindi lamang isang magaling na estudyante sa math, kundi mayroon siyang mga katangian na maaaring magdulot ng pagbabago sa mundo. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, hindi na natiis ni Mark
Gusto niyang malaman ang higit pa tungkol sa binatang ito na nagpabago sa kapaligiran ng flight sa pamamagitan lamang ng isang simple ngunit makabuluhang pagkilos. Nang dahan-dahang ibinalik ni Mateo ang sanggol sa kanyang mga bisig, nagsalita si Mark, "Salamat, hindi pa ako nakakita ng sinumang makagawa niyan." Bahagya lamang tumango si Mateo, hindi naghahanap ng papuri. Naramdaman niya na ginawa lamang niya ang idinidikta ng kanyang konsensya, walang anumang espesyal dito. Patuloy na tinitigan ni Mark si Mateo. Ang binatang ito, kahit simple at hindi madali ang buhay, ay mayroong lakas at kakayahang tingnan ang isang sitwasyon ng malalim. Napansin ni Mark ang malinaw na pagkakaiba ni Mateo sa mga taong nakapaligid sa kanya, ang mga taong nakasalamuhan niya sa buong karera niya. Sila ay may pera at kapangyarihan, ngunit wala sa kanila ang may kapayapaan at kabutihang loob na tulad ni Mateo. Sa isipan ni Mark, isang bagong ideya ang nabuo. Hindi lamang niya nakita ang talento ni Mateo sa matematika. Nakita niya ang isang kinabukasang puno ng pag-asa. Si Mateo ay maaaring maging isang problem solver, hindi lamang sa akademya kundi sa mga tunay na problema sa buhay. Mayroon siyang ibang pananaw sa mundo, isang pananaw na hindi lamang nakasalalay sa teorya kundi nagmumula sa tunay na karanasan. Naramdaman ni Mark na si Mateo ay isang taong maaaring magbago ng mundo sa paraang hindi niya kailanman naisip. Habang unti-unting bumabalik sa normal ang first-class cabin, nakaupo si Mark doon. Ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip tungkol sa binatang Pilipinong kanyang nakilala. Hindi lamang nito binago ang kapaligiran sa flight, kundi pinag-isip din siya tungkol sa mga tunay na halaga sa buhay. Alam niya na ang pagkikitang ito ay hindi magtatapos sa isang simpleng pagkakataon. Ang tulong na ibinigay ni Mateo sa kanyang anak ay ang unang hakbang lamang sa isang mas mahabang kuwento na hindi pa niya kayang isipin. Nang magsimulang lumapag ang eroplano, nanatiling tahimik si Mark Reynolds, ang kanyang isipan ay abala pa rin kay Mateo. Lahat ng nangyari sa eroplanong ito, mula sa tensyon sa simula hanggang sa sandali ng kapayapaan, ay nagdulot sa kanya ng malalim na pagbabago. Para sa kanya, ang nangyari kanina ay hindi isang simpleng aksidente. Hindi niya malimutan ang mga mata ni Mateo nang kunin nito ang sanggol at kung paano niya ito ginawa nang walang pag-aalinlangan o takot. Ipinakita sa kanya ni Mateo ang mga katangiang bihira niyang makita sa ibang tao, sa kanyang paligid, pasensya, malasakit, at kahinahunan sa gitna ng isang magulong sitwasyon. Lumingon si Mark sa mga pasahero sa first class na dating nagpakita ng pagkainis. Ngayon, ang kanilang mga tingin ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa paggalang. Ang mga mausisang tingin ay napalitan ng pagkamangha at kahit na paghanga. Hindi maiwasan ni Mark na tanungin ang sarili kung paano nagawa ng isang tulad ni Mateo na may simpleng pinagmulan, ang isang bagay na hindi nagawa ng mga mayayaman, makapangyarihan, at may mataas na pinag-aralan. Dahil dito, napagtanto niya na ang halaga ng isang tao ay hindi masusukat sa yaman, katanyagan, o tagumpay sa lipunan. Nang tuluyang lumapag ang eroplano at nagsimula ng kunin ng mga pasahero ang kanilang mga bagahe, nagpasya si Mark na hindi palalampasin ang sandaling ito. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa economy class. Ang nararamdaman niya ngayon ay hindi pagod mula sa mahabang biyahe, kundi isang puwersang nagtutulak sa kanya na kumilos, na parabang ang pagkikitang ito ay maaaring magdulot ng isang bagay na mas malaki. Nakaupo pa rin si Mateo sa kanyang upuan. Ang kanyang lumang backpack ay nakasabit sa balikat, ang kanyang libro sa matematika ay nasa kamay. Wala siyang kamalay-malay na ang ama ng sanggol na tinulungan niya kanina ay papalapit sa kanya. Nang tumayo si Mark sa harap ni Mateo, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagdududa o pagtataka, kundi puno ng katapatan at paggalang. Ngumiti si Mark at nagsalita, "Salamat, Mateo. Malaki ang naitulong mo sa akin ngayon." Tumingala si Mateo. Nagulat sa mga salita, ngunit hindi naghahanap ng papuri. Tumango lamang siya ng simple, walang anumang pagmamalaki, dahil sa kanyang isipan, iyon ay isang natural na bagay na gagawin sa ganoong sitwasyon. Nagpatuloy si Mark, "Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa iyo. Nakita ko na mayroon kang kahinahunan at pasensya na hindi lahat ay mayroon. Nais kong itanong, naisip mo na bang magtrabaho sa isang kapaligiran kung saan maaari mong paunlarin ang kakayahang iyan?"
Ang tanong na iyon ay ikinagulat ni Mateo. Hindi niya kailanman inisip na isang tulad ni Mark Reynolds, isang bilyonaryo sa teknolohiya, ang magiging interesado sa kanya. Hindi alam ni Mateo kung paano sasagot. Siya ay isang simpleng estudyante na walang maraming oportunidad at ngayon, ang pagsali sa pambansang kompetisyon sa math ang pinakamataas na layunin sa kanyang buhay. Hindi niya kailanman inakala na ang isang di sinasadyang pagkikita ay magdadala ng ganitong pagkakataon. Nakita ni Mark ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Mateo at ngumiti. Nagpatuloy siya, naiintindihan ko na mahalaga sa iyo ang competition sa math. Pero sa tingin ko, mas marami ka pang magagawa. Mayroon kang kakayahang lumutas ng problema at isang espesyal na pananaw na hindi katulad ng iba. Gusto kong tulungan mo ako sa isang proyekto sa aking kumpanya. Isang proyekto na sa tingin ko ay magdadala ng maraming oportunidad para sa iyo. Nakinig si Mateo sa mga salita ni Mark at bahagyang nalito, ngunit natanto niya na ito ang pinakamalaking oportunidad sa kanyang buhay. Ayaw niyang palampasin ito, ngunit ayaw din niyang makasagabal ito sa kanyang mga layuning pang-edukasyon. Ipinaliwanag ni Mark ang tungkol sa proyekto, isang inisyatibo na gumagamit ng matematika at artificial intelligence para lutasin ang mga problemang panlipunan. Nakinig si Mateo at hindi maitago ang kanyang interes. Ito ay isang larangan na hindi niya kailanman naisip, ngunit tila napaka-interesante. Habang nakikinig, naramdaman ni Mateo na may bagong liwanag na sumisikat sa kanyang isipan. Alam niya na kahit isa lamang siyang ordinaryong estudyanteng Pilipino, marahil ito ang pagkakataon para mapaunlad niya ang kanyang sarili at makatulong sa lipunan sa isang bagong paraan. Napansin ni Mark ang pag-iisip ni Mateo at nagpatuloy, "Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Gusto ko lang maintindihan mo na may malalaking oportunidad at karapat-dapat kang tumanggap nito. Maaari kang magpatuloy sa pag-aaral, pero umaasa ako na maaari tayong magtulungan para makatulong sa mas maraming tao." Tahimik na nakaupo si Mateo, nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Alam niya na kailangan niyang magdesisyon sa lalong madaling panahon. Ngunit isang bagay ang sigurado siya, ito ay isang pagkakataong hindi niya maaaring palampasin. Matapos ang pag-uusap nila ni Mark, hindi maalis sa isip ni Mateo ang mga nangyari. Ginugol niya ang kanyang buong buhay na nakatuon sa edukasyon, lalo na sa matematika, at ngayon, isang malaking pinto ang nagbubukas sa harap niya. Dahil sa pagkalito, hindi agad makapagdesisyon si Mateo. Binalikan niya ang kanyang pinagdaanan, isang mahirap na paglalakbay na puno ng mga hadlang, mula noong manirahan ang kanyang pamilya sa isang maliit na komunidad ng mga Pilipino sa Los Angeles, kung saan kinailangan niyang magsumikap para sa mga bagay na para sa iba ay madali lang makuha. Wala siyang maraming pagkakataon, ngunit ang kanyang pagmamahal sa matematika ang pinakamalaking nagtulak sa kanya na malampasan ang mga paghihirap. Gayunpaman, ang alok ni Mark Reynolds ay isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap: magtrabaho sa isang tech company, sumali sa isang proyekto na naglalapat ng matematika sa mga problemang panlipunan. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naisip. Naramdaman ni Mateo na para siyang nakatayo sa isang sangang daan kung saan bawat desisyon ay may malalim na kahihinatnan. Gusto niyang magpatuloy sa pag-aaral, sumali sa kompetisyon na pinaghandaan niya sa loob ng isang taon. Ngunit sa kabilang banda, ang alok ni Mark ay hindi maaaring balewalain. Hindi ito isang ordinaryong trabaho, kundi isang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay, paunlarin ang kanyang karera, at tumulong sa iba mga bagay na matagal na niyang gustong gawin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nagpasya si Mateo na pag-isipan itong mabuti. Hindi niya maaaring hayaang madala siya ng emosyon at magdesisyon ng padalos-dalos. Alam niya na ito ay isang bihirang pagkakataon, ngunit ayaw din niyang makagambala ito sa kanyang layunin sa pag-aaral. Ginugol ni Mateo ang libu-libong oras sa pagsasanay at pag-aaral, at ang kompetisyong ito sa math ang tanging daan niya para makakuha ng scholarship sa isang prestihiyosong universidad. Ito ang kanyang pagkakataon na patunayan ang kanyang kakayahan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya na nagsakripisyo ng malaki para sa kanya. Habang bumibiyahe mula sa airport patungo sa hotel, hindi mapigilan ni Mateo ang pag-iisip. Hindi niya maikakaila na ang alok ni Mark ay napakaganda.
Isang malaking tech company na may ambisyosong proyekto ay magiging isang magandang lugar para matuto at umunlad. Gayunpaman, nararamdaman pa rin niya na ang kanyang pangunahing layunin, ang kompetisyon sa math, ang dapat niyang unahin ngayon. Ayaw ni Mateo na may anumang makadistract sa kanya. Pagdating sa hotel, nakita ni Mateo si Mark na naghihintay sa lobby. Lumapit siya at tiningnan siya ni Mark ng may pag-asa. Malinaw na naramdaman ni Mateo na hindi lang isang tagapag-alaga ng anak ang kailangan ni Mark habang nasa New York. Hinahanap niya ang potensyal sa kanya. Hindi lang siya gustong kunin ni Mark bilang empleyado, gusto niyang bigyan si Mateo ng isang tunay na pagkakataon. Mateo, sabi ni Mark, ayokong maramdaman mong pinipilit kita. Ito ay hindi lamang isang simpleng alok ng trabaho. Gusto kitang tulungang umunlad. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Kung tatanggapin mo ang alok na ito, tutulungan kitang magkaroon ng pinakamagandang kapaligiran para sa pag-aaral at maging sa pagsisimula ng iyong karera sa hinaharap. Ang mga salita ni Mark ay nagparamdam kay Mateo na siya ay nasa harap ng isang desisyon na mas mahalaga pa kaysa sa kompetisyon sa math. Natanto niya na hindi lamang ito tungkol sa pagbabago ng kanyang sariling buhay, kundi isang pagkakataon din na magdulot ng pagbabago sa kanyang komunidad tulad ng lagi niyang iniisip noong bata pa siya. Inisip ni Mateo ang kanyang pamilya, ang kanyang ina at lola, at ang kanyang mga kapatid na laging sumusuporta sa kanya. Alam niya na ang pagtanggap sa oportunidad na ito ay maaaring magbago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga taong mahal niya. Matapos umupo, huminga ng malalim si Mateo. Tiningnan niya si Mark at mahinang sinabi, "Maraming salamat po sa oportunidad na ito, pero kailangan ko pa po itong pag-isipan. Hindi po ako makapagdesisyon ng basta-basta. Kailangan ko pong mag-focus sa kompetisyon dahil ito po ang tanging pagkakataon kong baguhin ang aking kinabukasan." Nakinig si Mark at ngumiti, nauunawaan ang sitwasyon. Alam niyang hindi basta-basta magpapasya si Mateo. Siya ay isang taong may determinasyon at iginagalang niya ang desisyon nito. "Naiintindihan ko," sabi ni Mark. "Mayroon kang oras para mag-isip at anuman ang iyong maging desisyon, susuportahan kita." Umalis si Mateo sa lobby. Ang kanyang puso ay magulo pa rin. Nagbago ang kanyang buhay mula noong tulungan niya ang sanggol sa eroplano. Ngunit ang desisyong ito ang magbubukas ng isang bagong pinto para sa kanya. Hindi pa niya alam kung aling landas ang magdadala sa kanya sa hinaharap, ngunit isang bagay ang sigurado siya. Ito ay magiging isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Kinabukasan ng umaga, mas maagang nagising si Mateo. Umupo siya sa maliit na mesa sa kanyang hotel room na inihanda ni Mark bilang isang tahimik na lugar para makapag-aral. Kahit hindi ito marangya, nagbigay ito ng kapayapaan na para bang isang lugar kung saan matutupad niya ang kanyang mga pangarap. Binuklat ni Mateo ang kanyang notebook sa matematika at dahan-dahang sinuri ang mga formula at tala na kanyang isinulat sa loob ng maraming taon. Bawat pahina ay puno ng kanyang pagsisikap, mga gabing walang tulog at walang sawang pagpupursige. Ngunit ngayon, ang kanyang isip ay hindi lamang nakatuon sa mga problema sa math. Huminto siya at inisip ang mga sinabi ni Mark Reynolds. Ang alok nito ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pinag-isipan niya ito buong gabi. At habang lalo niyang iniisip, lalo niyang natatanto na ang oportunidad na ibinibigay ni Mark ay hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi tungkol din sa kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanyang komunidad. Hindi ito ordinaryong trabaho. Ito ay isang malaking pagkakataon kung saan maaari niyang gamitin ang kanyang kaalaman para lutasin ang mga tunay na problema, mga problemang naranasan niya sa buong buhay niya. Nakita ni Mark si Mateo hindi lamang bilang isang magaling na estudyante, kundi bilang isang taong maaaring magbago ng mundo. Tinanong ni Mateo ang kanyang sarili, "Kaya ko bang pagsabayin ang dalawa? Kaya ko bang mag-aral at magtrabaho sa isang mahalagang proyekto nang hindi nawawala ang pagkakataon sa scholarship?" Alam niya na ang kompetisyon sa math ang tanging paraan para makakuha siya ng scholarship sa MIT na magbubukas ng pinto sa kinabukasang kanyang pinapangarap. Ngunit kasabay nito, ang alok ni Mark ay isang pagkakataong magpapabago ng kanyang buhay. Tiningnan ni Mateo ang kanyang notebook na puno ng mga teorya sa matematika, mga numero, graph,
At mahihirap na problema lahat ng ito ay mga hamon na kanyang nalampasan. Gayunpaman, nagsimula siyang mapagtanto na ang matematika ay hindi lamang tungkol sa mga numero, kundi tungkol din sa paggamit nito para lutasin ang mas malalaking problema sa lipunan. Ang alok ni Mark ay nagbigay kay Mateo ng pagkakataon na gamitin ang matematika sa praktikal na paraan para tulungan ang mga taong nahihirapan tulad niya at para gawin ang isang bagay na mas makabuluhan kaysa sa pagkakaroon lamang ng scholarship. Naalala niya ang kanyang mga araw sa Tondo kung saan naranasan niya ang maraming paghihirap. Naisip niya na ang tanging paraan para umasenso ay sa pamamagitan ng edukasyon, ngunit ngayon, alam niya na maaari niyang pagsamahin ang pag-aaral at pagtatrabaho sa isang larangan na gusto niya. Habang nag-iisip si Mateo, kumatok si Mark sa pinto. Binuksan niya ito at nakita si Mark na nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at katapatan. Alam kong malalim ang iniisip mo, sabi ni Mark. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, pero gusto kong malaman mo na susuportahan kita anuman ang iyong pasya. Naramdaman ni Mateo ang sinseridad sa mga mata ni Mark. Hindi siya nakaramdam ng pressure. Alam niya na si Mark ay tunay na gustong tulungan siyang umunlad. Nagpatuloy si Mark. Maaari mong ipagpatuloy ang kompetisyon at huwag tanggapin ang alok. Naiintindihan at iginagalang ko iyon. Pero gusto ko ring malaman mo na kung tatanggapin mo ito, tutulungan kita sa bawat hakbang. Ito ay isang pagkakataon para gumawa ka ng mas malalaking bagay. Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Mateo ng bagong pananaw. Alam niya na ito ay isang mahalagang pagkakataon. Ngunit alam din niya na ang tagumpay sa akademya ay nangangailangan ng buong focus. Ngumiti si Mark at idinagdag, ayos lang, pag-isipan mong mabuti. Maaari kang magdesisyon pagkatapos ng kompetisyon. Hihintayin ko ang iyong sagot. Nakahinga ng maluwag si Mateo. Alam niya na kailangan niyang tiyakin kung ano ang kanyang mga prioridad bago gumawa ng pinal na desisyon. Ngunit sigurado siya na ang alok ni Mark ay isang bihirang pagkakataon na hindi niya basta-basta palalampasin. Kailangan niyang humanap ng paraan para pagsabayin ang dalawa. Kung posible, ang lahat ng sagot ay darating kapag natapos na ni Mateo ang kompetisyon at makita ang daan sa hinaharap. Dumating ang araw ng anunsyo ng resulta ng kompetisyon sa matematika at hindi maitago ni Mateo ang kaba sa kanyang dibdib. Nakaupo siya sa auditorium ng Columbia University, ang lugar ng kompetisyon, kasama ang grupo ng mga mahuhusay na kalahok. Bawat isa ay umaasa sa pinakamagandang resulta. Ramdam ni Mateo ang tindi ng kompetisyon sa paligid niya. Gayunpaman, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan. Anuman ang maging resulta, alam niyang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nang simulan ng mga hurado na i-anunsyo ang mga nanalo, bumilis ang tibok ng puso ni Mateo. Isa-isang tinawag ang mga pangalan ng mga nagwagi papunta sa entablado, isang estudyante mula sa Germany pagkatapos ay isa mula sa South Korea. Sinubukan ni Mateo na huwag magpadala sa tensyon, ngunit hindi niya maalis ang kanyang tingin sa scoreboard. Naalala niya ang mga gabing nagbasa siya ng libro, ang mga puyat para mag-review at ang lahat ng paghihirap na kanyang pinagdaanan. Lahat ng pagsisikap na iyon ay naghihintay ngayon ng pagkilala. Matapos ang isang sandali ng katahimikan, sinimulan ng hurado na basahin ang pangalan ng Grand Prize winner. Ang buong auditorium ay nabalot ng katahimikan at nang tawagin ang kanyang pangalan, hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang narinig. Ang unang pwesto ay napunta kay Mateo Santos, kinatawan ng Estados Unidos. Tumayo si Mateo, pakiramdam niya ay tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Umakyat siya sa entablado. Bawat hakbang ay may bigat. Ang mga tingin ng paghanga at pagkamangha mula sa mga tao sa paligid ay nagparamdam sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Nang hawakan niya ang tropeo, naramdaman ni Mateo ang kakaibang ginhawa at kaligayahan. Ito ay hindi lamang isang tagumpay sa isang kompetisyon, ito ay isang patunay sa lahat ng kanyang pagsisikap. Sa sandaling iyon, naalala ni Mateo ang kanyang pamilya, ang kanyang ina at lola na nagsakripisyo ng malaki para mabigyan siya ng pagkakataong ito. Alam niya na ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng sumuporta sa kanya. Si Mark Reynolds, na nanonood mula sa madla, ay tumayo at pumalakpak.
Mayroong ngiti ng kasiyahan at paghanga sa kanyang mga mata. Nang bumalik si Mateo sa kanyang upuan, lumapit si Mark at sinabing, "Napakagaling mo, Mateo. Lagi akong naniniwala sa kakayahan mo." Naramdaman ni Mateo ang isang kakaibang pakiramdam nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi niya kailanman inakala na makakapag-iwan siya ng ganitong impresyon hindi lamang kay Mark, kundi sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Alam niyang nagbago na ang kanyang buhay. Hindi na siya isang simpleng estudyanteng Pilipino na may simpleng pangarap. Siya ay isang kampeon, isang taong may kakayahang gumawa ng pagbabago. Ang pagkikita nila ni Mark Reynolds sa flight na iyon ay hindi lamang isang di inaasahang pangyayari. Ito ay nagbukas ng isang bagong landas para kay Mateo, isang landas na hindi niya kailanman naisip. Nanalo siya sa kompetisyon, ngunit ito ay simula pa lamang. Isang mas malaking oportunidad ang naghihintay sa kanya, at alam ni Mateo na hindi niya palalampasin ang pagkakataong baguhin ang kanyang buhay at ang buhay ng iba.